Mataas pa rin ba ang baha dyan at patuloy pa rin ba ang pagulan? Kabayan, tama ka. Talagang malalim pa rin ang baha dito sa maraming lugar sa lalawigan ng Bulacan. At isa na nga dyan, itong kinaroroonan natin sa Barangay Ibayo sa bayan ng o dito sa Barangay Ibayo sa Bulacan. At dahil dyan, kabayan, yung ilan sa mga residente na nakausap natin, ang sinasabi nila ay okay naman daw, sanay sila sa ganitong sitwasyon. Nga lang, hindi rin nawawala yung kanilang pangamba sakaling magtuloy-tuloy ang sama ng panahon dito sa Bulacan. Nasa tabi mismo ng ilog sa Barangay Ibayo sa bayan ng Marilao ang bahay ni Carlos. Kaya nang tumaas ang tubig, bunsod ng walang humpay na pag-ulan na dala ng habagat na sinabayan pa ng high tide, isa ang bahay niya sa pinasok ng tubig. Itong nangyayari sa amin, every now and then, paulit-ulit na lang to. Hindi ko namin malaman kung anong pwedeng ma-improve. Yung mga sopa, mga ganon. Yung meron naman kami second floor, awa naman ng Diyos at naipadik naman namin. Kaya gumamit na siya ng motor pump para kahit papano'y mabawasan ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Ang ibang residente naman, nahirapang tumawid sa kalsadang ito dahil halos 2 talampakan na ang taas ng tubig. May sinuong ang baha gamit ang bisikleta. Habang naglakad na lang ang ilan, makabili lang ng pagkain. Sa amin, dito na rin. Paano yan? Babay ka pa rin. Apo. Walang sisi. Ganun talaga, sacrifice muna. Kapag wala, titiisan muna. Diyan kasi kahit na hindi umuulan, basta nag-high tide, may tubig sa kalsada. Sanay na. Sanay. Kasi hindi ka masasabing taga Marilao kung walang tubig. Meron namang ayaw makipagsapalaran sa paglusong sa baha, gaya ni Norby na nagpasundo sa kanyang asawa. Di makapasok ng tuloy-tuloy, syempre nag-aalala din sa mga sakit na pwedeng kumapit sa amin, lepto, ganun. Ayon sa pamahalaang lalawigan ng Bulacan, nasa 13 bayan at lungsod ang apektado ng mga pagbaha. Kabilang ang Hagonoy, Kalumpit, Balagtas, Bukawe, Paumbong, Maykawayan City, Giginto, Malolos City, Bustos, San Ildefonso, Bayan ng Bulacan, Baliwag City at Marilao. Kaninang alauna ng hapon, tinatayang nasa 700 pamilya na ang inilikas sa buong lalawigan o katumbas ng higit 2,000 individual. Pinag-iingat din ng LGU ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Yung ating Angat Dam ay di pa naman mataas, no? So okay pa siya, stable pa yung Angat Dam natin. Yung ating Bustos Dam nagpapakawala ng tubig pero minimal lang naman. So yung ating Ico Dam ganun din. So hindi naman siya level na critical na. Yung normal lang na pagpapalabas ng tubig. Samantala, bumagsak naman ang tulay na ito na nag-uugnay sa mga bayan ng Doña Remedios Trinidad at San Miguel. Ayon kay Vice Governor Alexis Castro, proyekto ito ng national government sa ilalim ng DPWH. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Kabayan, magdadalawang oras ng ganito yung sitwasyon dito sa bahagi ng Marilao, Bulacan. Napakalakas ng ulan at itong nasa likuran ko, makikita mo, hindi ito ilog, bagkus ito ay kalsada. Kung kanina maraming mga residente at motorista yung nagmumulit na makadaan dito, example itong tricycle, talagang sinuong niya, pero kanina kahit yung mga pick-up, yung mga malalaking sasakyan ay hindi na nakikipagsapalaran para lumusok dito dahil nga baka tumirik sila sa bandang gitna. At dagdag ko lang, kabayan, kinumpirmahan ng provincial government ng Bulacan na wala nga pasok bukas ang lahat ng antas ng